Isang mapagpalang afternoon po muli mga kapartner, no? It's Wednesday afternoon po, May 14 na po mga kababayan. At kamusta po kayo dyan, no? Sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, magandang hapon po sa inyo. At maging sa ating mga kababayan dyan, no? Sa mga sa OFWs, yes, out there. Sa lahat ng mga Team Live, Team Replay, Team Bluetooth, ayan, magandang hapon po sa inyo ulit at welcome back sa ating programang Opinion Mo kung saan patuloy po tayong magbabasa ng inyong mga komento. Ayan, at huwag niyo pong kalimutan mga kababayan, mga kapartner, na mag-like po at mag-subscribe at i-share po ang ating nag-iisang YouTube channel, ang DZAR 1026. At meron din po tayo sa ating sa ating YouTube, sa ating post mga kababayan. No? Doon din po tayo nagpo-post sa ating opinion mo for the day kung saan doon po kayo free na mag-comment po sa ating punto de vista. Araw-araw po yan. So, kamusta po kayo mga kababayan? No? Kamusta po yung araw ninyo? Kamusta po yung kasi 'di ba May 12 election. So, for sure lahat naman siguro hindi naman natin nag-participate kasi isa din po 'yan sa rights natin as a Filipino na bumoto mga kababayan, no? So kamusta naman yung mga experience niyo diyan, no? Kamusta naman yung mga kasi marami akong nai-encounter at marami ding mga naririnig mga kababayan na kasi on that day na sobrang init, no? So, wala naman masyadong, kung titingnan lang, wala naman daw masyadong, ang katanging concern lang talaga nila is sobrang init talaga to the point na kasi may isang school kaming napuntahan, no, na mga kababayan na nagkaroon talaga ng halos nahimatay. Hindi talaga halos nahimatay talaga yung nanay niya. Oo, at saka meron ding kasama na actually pag bumoto ka kasi hindi talaga pinagbabawal talaga yung magsama ka ng bata. Yung na-encounter namin sa isang school diyan po sa Manila sa Intramuros mga kababayan, yun nga na patagal ang pagboto ng nanay kasi yung anak nag-nosebleed siya dahil sa sobrang init. So, yun yung mga paalala always po ng mga tagabantay, mga kababayan na as much as possible na hindi na sana magdala pa ng bata. Pero yun nga yung naging reason nila, hindi naman pwede iwan sa bahay. So, kailangan talaga nila bit-bit iyon kasabay din ng kanilang pagboto mga kababayan on that day. So, ayun na. May nababasa na ako dito sa ating sa mga komento ng ating mga kababayan, no nga. Kapartner Carla, basahin mo na para mabasa na yung aning mga komento ko dito. Chillan tayo, no? So, maglagay naman kayo mga kababayan kung kamusta. Oo. Alam ko yung opinion mo natin ngayon medyo sabay siya sa init ng panahon noong May 12 mga kababayan. Kasi marami din tayong nakikita na mga Facebook post mga kababayan, no, sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga probinsya na nagkakaroon talaga ng aberya. Kumbaga, nagkakaroon din ng question. Bakit bumoto sila ng 12 senators, no? At yung meron din silang binoto na mga local, no, doon sa kanilang probinsya. At the time na na-receive na po nila yung kanilang resibo, yung sa local, walang question kasi tama. Pero yung pagdating po dun sa national, yung mga sa senators, mga kababayan, dun po, 12 po yung binoto niya at saka inayos pa niya pag-shade yun para lang talaga, mabasa mga kababayan. But unfortunately, yung lumabas sa kanyang resibo is overvote. So yun yung tanong niya, bakit ganon? Nasayang ang kanyang boto. So, nakakadismaya mga kababayan na yun yung mga nararanasan ng iba nating mga kababayan. Meron ding mga senior citizens, no, na nag take time talagang pumila kahit sa sobrang init, ang sobrang haba ng pila. Ganon din po ang lumabas sa kanilang mga resibo mga kababayan. Kung hindi overvote, undervote mga kababayan. So naging question na bakit ganyan? Bakit ganun ang nararanasan? Bakit ganun ang na-experience nila this election mga kababayan? So yun yung mga mga questions na gusto din sana nilang bigyang ipaabot sa COMELEC mga kababayan para masagot naman
yung mga tanong nila. Kasi mismo, kung sinasabi kasi ng COMELEC na kailangan ng proof, yung sa social media mga kababayan, yung maipakita kasi, yun din, isa din sa medyo challenge kasi bawal talaga kasing mag-picture, no? Oo, so, yung kailangan daw mag-present ng pruweba, mag-present ng proof, kung talaga bang naka-experience siya. Pero pag nakikita po natin sa social media, makikita naman natin mga kababayan na may nakalagay din talaga doon undervote, may nakalagay din doon na overvote mga kababayan. No? So, iyon yung mga iilan lamang sa mga nararanasan po ng mga kababayan natin, mga kababayan, nung eleksyon. Meron ding mga paper jam na nangyari. Oo, mga kababayan, doon sa isang school sa Manila, sa Intramuros, mga kababayan, yung pinuntahan din po namin, yung nagsabi din yung, pero hindi naman talaga siya sinasabing major talaga siya, which is napalitan naman agad yung makina. Oo, so naayos din naman mga kababayan. No? At napapansin po natin mga kababayan no, sa pag-iikot natin noong election May 12, makikita natin na um, mahaba ang pilas at mas marami talagang bumoto ngayon mga kababayan. No? Yun nga lang, maraming na-disappoint, maraming nalungkot. Iba pa nga to the extent na umiyak mga kababayan, makikita natin no, nag-post sa social media kasi nasayang yung boto nila. Gusto nila, bumoto po sila ng Duterte, straight po yun. Tapos plus dalawang senators. Hindi nila maiintindihan bakit overvote, bakit undervote. Minsan din, pag ito yung pangalan nila, ibinoto yung mga particular mga kababayan, iba din yung lumalabas. So yun yung mga questions ng ating mga kababayan na palagi talaga nilang, anong nangyari? Bakit ganito? So, yun yung kung ako din mga kababayan, kahit ako nung nagboto mga kababayan, parang iniisa-isa talaga, halos nga yung iba may kodigo ng dala para sureball talaga yung boto nila. Tapos yung pag-shade, dahan-dahan talaga para mabasa. Pero at the end, paglabas, resibo, overvote, di sayang yung resibo. I mean, sayang yung boto mo, sayang yung effort mo. At ang pinaka nakakadismaya talaga is yung hindi mo binoto, yung hindi mo gusto na maging senator, yun yung lumalabas. So, yun yung naging tanong din po ng mga kababayan natin, no? So, eto na nga, no, unahin muna natin to. Basahin muna natin tong mga nagko-komento dito sa ating live, mga kababayan, no? Sabi nga dito ni Melin Gomez, konti lang bumoto online sa Hong Kong kasi no time to go to consulate. Unless pag hindi online during day off, maka-vote peacefully ang Hong Kong. OFWs, 3 hours akong nakapasok sa online register. Oo. Sabi naman dito ni Jason Kapispisan, good PM po, watching from UAE. Ayan, Miss Carla, nag-nosebleed din ako sa ibang pumasok na senator. Sabi naman dito ni Marietta Ortega, hindi kami satisfied. Shout out din sa iyo, Lynn Marie from Iloilo City. Magandang hapon sa iyo. And kay Arcilia Zenea, magandang hapon din sa inyo mga kababayan. No? Sabi din meron pa. Ito din yung mga paalala natin no, sa mga kababayan natin na nagko-comment, mga wag po tayong wag tayong magmura, and as much as possible wag po tayong magsabi ng hindi mga alam niyo na nakaka-misreach mga kababayan. Sabi naman dito ni Frank Villaflor, hindi balance kasi wala ayuda. Sa pangarap na maging maunlad ng ating bansa. Ano yun? Alright, napindot. Okay, sabi naman dito ni Jose Agtulao, magandang hapon. Hindi, sabi niya good evening. Taga saan ka ba, no? I-post po natin kung anong bansa po at anong oras po dyan para malaman po natin mga kababayan kung hanggang saan naabot ang ating broadcast this afternoon. At dahil dyan, ano nga ba yung punto de vista natin this afternoon? Ba't wala? Naririnig ba? Punto de vista ng bayan. Ayan, sa iyong palagay, naging patas ba ang eleksyon ngayong 2025? At sabi naman dito ni Tin Batix, ano yung pangalan mo? We demand manual recounting. Sabi naman ni Sheme Amoroso, Poor Philippines, kahit kitang-kita ang daya, nakagapos pa rin sa maling pamamalakad. Sabi naman dito ni
Jing Panizales, hindi manual counting. Sabi niya, hindi. Manual counting is the best key para masagot mga katanungan ng mga taong bayan. Sabi naman dito ni Vina Valdez, hindi naging patas, marami ang bumoto sa straight PDP laban pero iba ang lumabas kasi dinaya. Sabi naman dito ni ito mga kababayan natin, no, maraming nananawagan ng manual counting, no. Sabi naman dito ni Emmy Monderen, hindi dahil may vote buying pa rin na naganap na hindi binigyang halaga ng mga kinauukulan dahil mga kaalyado rin posible. Sabi naman dito ni oo. Sabi naman dito ni Domino Yaki, may gusto siyang mga kababayan. Sabi kasi niya dito, dapat ilansang sa krus. So kung sabi, ipako sa krus mga kababayan. Sabi naman ni Eileen Agonia, hindi. Sa mahal ng ginastos, may mga major glitches, unacceptable yun. We deserve better. Sabi naman ni Anthony, binasa ko itong mga kababayan na sa Facebook page po ng Pulso ng Bayan. Dito po, pa rin po yan sa SMNI. Sabi ni Anthony, si Sonisho, hindi. Tagal ilabas ng result, daming malfunction machines, daming reklamo na iba lumabas sa resibo, may bumoto ng sakto pero overvote lumabas. Kailangan ng manual counting para sigurado. Sabi naman ni Chris, a big no. We voted block PDP laban slate and upon verifying our vote, those 6 alyansa names who apparently won were on it. Yun talaga yung naging sabi din ng mga kababayan natin na bumoto po sila ng PDP. Straight po yan. Pero paglabas po sa resibo, may nahalo pong 6 din from doon po sa kabila, okay, from Alyansa mga kababayan. So yun yung naging question nila. Bakit, di ba, vote straight PDP sila, block voting nga. Pero nung lumabas po sa resibo, yung mga pangalan na hindi naman nila binoto, hindi na lang inaasahan na lalabas, yun po yung lumabas. Kaya medyo uminit yung mga ulo ng mga tao, mga kababayan, kasi bakit ganon? Bakit ganito? Hindi naman ito yung binoto namin. Sabi naman dito ni Rama, hindi klaro ang dayaan. Hindi. Maglagay naman siguro kayo ng period. Hindi. Klaro ang dayaan. Minutes lang pagitan, biglang bumaba na manual counting dapat para patas. Sabi naman dito ni Apo Lakay, hindi patas ang eleksyon dahil sa simula pa lang may dayaan na dapat palitan ng lahat ng namuno sa COMELEC. Kasama palitan lahat ng COMELEC offices sa buong bansa dahil diyan nagsisimula ang dayaan sa eleksyon. Ibalik sa manual counting kung pwede lang mga kababayan. No? Sabi naman ni Lucas Santillan, hinihintay ko pa ang resulta sa barangay residents o baluarte ng mga Okay, sabi naman ni Marans Duki, big no, magic sarap. At saka may halong ginisa mix yung election ngayon. Ngayon, money talks, pera-pera lang yan. Only in the Philippines, pakapalan, patigasan na lang ng muka para manalo kahit di naman binoto ng taong bayan. Watching from Persian Gulf Sea. Ang layo nun ha. Sabi naman dito ni Bisaya, hindi nandaya ang okay. Ito yung nangyari mga kababayan na from 26 million votes po kasi nangunguna po no, si Senator Bongo. Kung sabi sa natingala na lang naging 21 million po siya. Oo, yun po yung tanong. Tinatanong mo na matambahin, saan napunta yung 5 million? Sabi naman ni JJ Gaba, ang Gaba hindi magsaba. Sabi niya hindi. Violations of the laws are flagrant, especially the use of government resources to favor certain candidates. Vote buying, harap-harapan sa mga pulis pag nakaupo ang mga kandidato. Pero, huhulihin, ha? At i-raid pa ang kalaban. Higit sa lahat, ay, hindi ko naintindihan yung sinasabi. Sabi naman dito ni Glenn Shaw at ni Tabanaw. Sabi nila, panawagan po nila mga kababayan na ibalik ang manual voting. Sabi naman ni Laila Santos, sa senators, wala akong tiwala sa bilang na hack ata ng, may mga minimension siya dito. Sabi naman dito ni,
Ito po yung mga comments ng ating mga kababayan, no? Sabi ni Asiram Osabel, hindi, pataas, i-recount para maging patas, sobrang pandaya ng COMELEC. Oy, wag tayong ito naman si Asiram nagpadala ng sa bugso ng damdamin. O, wag po tayong magmura mga kababayan, hindi ko talaga babasahin 'yan. Oo, sabi naman dito ni Net Campus, palpak, nakakahiyak kayo. Paano kayo nakakatulog sa mga palpak at maling gawain nyo? Karma is real. Sabi nga ni VP Sara, ang gaba, dili magsabaw. Itong mga nagko-comment sa atin no, dito sa ating Facebook page, sa Pulso ng Bayan, chill lang po kayo ha mga kababayan. Oo. Iwasan po natin yung magmura kasi parang gusto na nilang parang gusto nang sumugod ng mga tao. Alright, sabi dito muna tayo sa ating live mga kababayan, no? Sa DZAR 1026. Sabi ni Crescencio Prado, maayong hapon. Ako, nung bumoto ako ng Duterte, ang lumabas overvote sa screen, may dayaan talaga. Sabi naman ni Scarlett O'Hara, ang daming ebidensya na may pandaraya. Sabi naman ni The Flying Horse is Pilipinas, sa senatorial race may dayaan kasi bakit nabawasan? Ano bang formula na ginamit? Pambihira. Okay, dito naman tayo sa ating post mga kababayan, no, sa ating YouTube post natin sa ating DZAR 1026. Sabi ni Yolanda Peñaflor, hindi, dinaya talaga. Nakakalungkot na iyak ako dahil di nakapasok ang 12. Si Pastor nakatulungan ko ang pag-iyak kagabi. Vote straight po kami dito sa Hong Kong. Oo, yun nga po, yung hindi po nakapasok si Pastor dun sa Magic 12 mga kababayan, no? Sabi naman ni Jennifer Hirakawa, hindi, dinaya ang PDP. Sabi naman ni Ipe Barquillo, halatang bayad sila. Wala talagang konsensya ang administrasyong ito. Ayaw lumaban ng patas. Hindi yan ang tunay na boto ng mga OFWs at karamihan ng ating mga kababayan. At sabi naman ni Lina, hindi po, dinaya po talaga ang PDP. Sabi naman dito ni Isagani, magiging patas ang eleksyon kung mawawala ang suhulan or bayaran. Itong binabasa ko ha mga kababayan. Komento po ito ng mga netizens sa atin dito sa ating social media mga kababayan. Sabi naman dito ni Joy Sermorosa, hindi po. May dayaan talaga kaming OFWs dito sa Hong Kong. Walang resibo online voting. Di mo alam kung nasaan mapunta yung boto namin noong linggo. Sabi na dito, merong nga Abu Dhabi OFW nagboto, hindi niya binotohan si Bam Aquino pero lumabas si Bam PDP laban, binotohan niya. Okay, sabi naman dito ni Ronnie Candle, kataka-taka ang resulta, hindi expected yung paano o gaano kadaming boto yung ibang nanalo. Ito, meron naman dito naka-Chinese character mga kababayan, no? Dahil may mga naka-experience ng iba, lumalabas sa receipt, versus sa boto nila, para sa akin, syempre, di naging maayos. Sabi naman ni Danilo Dumdum, hindi patas ang eleksyon ngayon dahil maraming nagreklamo sa online voting. Duterte ang binoto, ibang pangalan lumabas sa resibo. Dapat repeat manual counting para hindi makalusot ang magdadaya o ang magdaya. Petisyonan natin sa COMELEC bayar. Yun nga din po yung response din ni Chairman George Garcia mga kababayan, no, regarding this manual counting kasi alam naman talaga natin no, na naging panawagan din yan ni Attorney Israeli Tutorial, no, on behalf of Pastor Apollo Esquivel. Ito, basahin ko lang ulit, no, itong naging mensahe mga kababayan. Sabi dito, and I quote, on behalf of Pastor Apollo C. Quiboloy, we sincerely thank the millions of Filipinos who supported his senatorial bid. Your trust and belief in his message of truth, justice, and accountability have been truly moving. Indeed, no injustice can stop a people awakened and united in faith and conviction. Pero ang ating laban ay hindi natatapos sa eleksyon. With numerous reports of overvoting,
anomalies, inconsistencies in ballots readings, and other electoral irregularities, Pastor Quiboloy calls for a manual recount of the senatorial votes. This is not a rejection of our democratic process, but a call to strengthen it. We remain committed to seeking justice, and we will pursue all legal avenues to ensure the integrity of every vote cast. At dahil dyan, meron din pong mensahe, response din si COMELEC Chairman George Garcia, and I quote, sabi po niya, ang manual recount ay ito po, random manual audit natin. Batas po yan. At kung magma-manual recount din po tayo, kailangan po siya ng another na batas. At pangatlo, kung sakasakali ay kailangan ng budget pagka nagka-manual recount, kasi sino ang mga re-recount, ang mga guro. So, kailangan natin silang bigyan muli ng honoraria. Yan po ay kakailanganin ng batas sa isang manual recount ng balota. So yun po, no. So kailangan po siya ng, at the same time, kailangan po siya ng another batas para lang maipatupad yung manual recount. At the same time, kailangan din po siya ng budget. So ang tanong, may budget ba kayo? Oo. Yun yung mga, natin mga kababayan, no. Ayan. Alright, sabi dito muna tayo ulit sa ating DZAR Live, mga kababayan, no? Kasi meron din po tayong babasahin, no, na insights din niya sa nangyaring May 12, 2025 elections, mga kababayan, no? Ito ay from Attorney Salvador Panelo, mga kababayan. Pero bago dyan, basahin muna natin to, no? Sabi dito ni Estelin Tapo, manual counting. Sabi ni Maria Aloha, ay mali pala. Ay, mga kababayan, no? Wag niyo po akong iwan sa loob ng isang oras, samahan niyo po ako sa pagbabasa po ng ating mga komento para masaya lang ang buhay natin, no? Oo. Sabi ni Perlito, dapat manual counting sa mga senatorial candidates. Gabi naman tong ang pangalan po niya dito sa kanyang YouTube is Taong Mahirap. Watching from Hong Kong, sumang-ayon ako recounting kay Pastor Quiboloy, baka sakaling lahat Duterte pasok sila. Pagpag ang COMELEC na i-recount ulit, mga kababayan. Which is yun yung natin, no, palawagan din sa COMELEC, no? Pero yun na, in-explain din ni Chairman George Garcia na kailangan din po, kung gusto natin talaga mangyari ang manual recounting, kailangan ng another batas. At the same time, yung iniisip din po nila is yung budget. Kasi nga, sino bang magre-recount? Yung mga guro. Daw, kailangan din po sila ng mga honoraria po para magawa din po yung manual recount, mga kababayan. Sabi naman dito, nagpapa-shoutout din si Zalde Galos. Magandang hapon sa iyo. Sabi naman dito sa ating YouTube, mga kababayan, sa ating YouTube post, no, sa DZAR 1026. Sabi dito ni, parang hinihingi ako ni Marcos Fenix, hindi kasi si Lapid nakapasok, while mga attorney like Lambino, Hinlo at Rodriguez wala. Yun din yung may post, mga kababayan, no, sa ating Facebook na nagtataka talaga sila kasi 'di ba naging number 2 si Bam Aquino, number 5 po si Kiko Pangilinan, mga kababayan, which is sa mga surveys naman hindi naman talaga sila nakikita na nag-e-exist po sila sa mga surveys. Yun din yung bakit kung talagang pasok talaga sila dyan sa top 5, top 12, mga kababayan, kahit man lang dun sa survey, hindi natin sila makikita na kasali po sila dun sa top. Yun din yung mga question, no? Parang sabi nga dito ni magic daw. may nangyari kababalaghan. Sabi naman ni Ella, hindi, maliwanag pa sa sikat ng araw na may dayaan. Sabi naman dito ni Paula, hindi, dayaan ako, straight PDP laban tapos Kiko Lapid Bam. Ano yan? Lokohan, God knows, God bless. Sabi naman dito ni The Filipina Travel Rakadora. Hindi, may mga isyo tapos daming gulo sa ibang mga lugar. May mga isyo ng harassment. Sabi naman ni Heidi, hindi po, kung malaki ang nakuhang boto ni Bongo, sana kahit paano pumasok ang ilan sa Duterte, pati kay Pastor Quiboloy, hindi umangat. Sana ipa-recount ang balota. Yun nga, mga kababayan, since block voting naman, kung magvo-vote ka kay Senator Bongo, automatically yung ibo-vote mo, yung straight PDP, kasi nga block voting, 'di ba? Kung ilan yung vote mo, yun talaga yung magiging kakalabasan din sa mga vote sa ibang Duterte. Pero yun lang yung mga kababayan, no, kung ano ba yung talagang mga nangyayari, no, na mga
yun yung ano natin, no? So, ito, basahin natin ito mga kababayan, no? Okay, bago yan. Kay Ernie Barrera, hello, magandang hapon din sa iyo. Alright, sabi dito ni Lucilo Robles, 100% no, need manual counting, no? Sabi naman dito ni, oo, ito din, maraming talagang nananawagan ng manual counting, especially po pagdating po sa national, yung mga senatoriable candidates, no? Sabi naman dito ni, sabi ni Talebay, Yobob, mayroon mekos-mekos. May nilagyan doon ng mga mix-mix. Oo. Okay. Sabi ni Natual Mi, hindi natutulog ang Diyos. Kung may mali man siguro, karma na lang. Oo, dito Oo, kasi kahit ako, tapos yun yung lumabas, nag-vote ako straight, tapos yung lumabas, tapos may mga post pa, bakit wala tayong naririnig na binoto ko binoto ko alyansa pero Duterte ang lumabas. Mostly yung naririnig dati, Duterte yung binoto ko, pero iba yung lumabas, alyansa yung lumabas. Mga kababayan. Ito, basahin natin tong insights, no? Ni Attorney Salvador Panelo with regards po to sa resulta po ng May 12, 2025 elections. Okay, sabi niya dito, the resounding verdict of the Filipino people in the 2025 midterm elections is a thunderous repudiation of the Marcos administration and its relentless campaign to persecute the Duterte family. The results are a clear and unmistakable message. The Filipino nation stands firmly with former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte and rejects the vindictive politics of those who seek to undermine their legacy and mandate. The first place triumph of Senator Christopher Bongo, who is poised to eclipse or just fall short of the most Senate votes in the Philippine history, is a testament to the enduring trust of the people in the Duterte brand of leadership, compassionate, decisive, and unyielding in its commitment to the masses. This unprecedented mandate is not just a personal victory for Senator Go, but a powerful affirmation of the Duterte legacy that continues to resonate across the nation. The Marcos administration's much vaunted alyansa para sa bagong Pilipinas slate, packed with returning senators and scions of political dynasties, was not only projected by the surveys to dominate with up to 11 Senate seats, but even pompously predicted by PBBM to be a 12-0 sweep. In a stunning reversal, the administration ticket crawled to only 5 winners: Erwin Tulfo, Tito Soto, Panfilo Lacson, Pia Cayetano, and Lito Lapid. A humiliating underperformance for a coalition that arrogantly believed victory was assured. In stark contrast, the PDP Laban slate, once ridiculed by the detractors, outperformed expectations by securing 5 Senate seats, with Senator Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, and gas candidates Camille Villar and Amy Marcos. The defection of Villar and the president's own sister, Amy Marcos, from the Alianza to align with the Duterte camp underscores the crumbling foundation of the Marcos political machine. The fate of administrations torchbearers in the House of Representatives further exposed the rejection of the Marcos agenda. Lawmakers who spearheaded baseless and malicious attacks against the Dutertes were decisively defeated and crushed. Representative Benny Abante lost his congressional seat in Manila. Representative Dan Fernandez failed in his bid for Laguna governor. Representative Pami Zamora was ousted in Taguig. And Representative Stella Kimbo was justly rejected in her mayoral run in Marikina. These defeats are not mere losses. They are collective rebuke of those who aligned with the administration's anti-Duterte crusade, mga kababayan, no? At ito pa, sabi din ni Attorney Sal, this is also clear from the stunning defeat of staunch Marcos supporter, Cebu Governor Gwen Garcia, erstwhile Duterte ally,
whose loss to newcomer and PDP Laban bet Pam Barre 4 signals a seismic shift in Garcia County. Actually mga kababayan, no, bata pa lang talaga ako. Namulat na ako na ang governor namin dun sa Cebu is si Governor Gwendolyn Garcia. And knowing din ngayon na tumakbo po siya ulit as a governor, parang masasabi ko ulit na siya na naman. Oo. So, yun mga kababayan. Well, that's my own opinion, no? Kasi parang ang tagal na talaga niya eh. If I'm not mistaken, since 2005 pa siya mga kababayan, nag-start manungkulan bilang kauna-unahing babaeng gobernador ng Cebu. Okay, sabi naman dito sa pagpapatuloy, in Davao City, the Duterte stronghold, the people delivered landslide victories to the Duterte family. Former President Rodrigo Duterte and Congressman Paulo Duterte crushed the turncoat and Ingrid Nograles siblings, Carla and Migs, respectively, for mayor and for mayor and first district representative. While Sebastian Baste Duterte decisively won a mandate as vice mayor, which will make him caretaker of Davao City, while the father files trumped up crimes against humanity charges at The Hague. Speaking of turncoats, those who betrayed the Dutertes faced humiliating defeats. Re-electionist Senator Francis Tolentino, who ditched PDP Laban for Alianza, could not even crack top 24 in the polls. Benhur Abalos, formerly Duterte's MMDA chairman, but more recently Marcos Interior Secretary, was also rejected by the electorate in his bid for a Senate seat. Adding to the Marcos administration woes is the unexpected resurgence of the so-called yellow opposition, which was on life support during the Duterte regime. Marcos' performance has seemingly fueled the Yellow's surprising comeback, with former Senator Bam Aquino and Francis Pangilinan securing Senate seats seemingly out of nowhere. Akbayan, a yellow-aligned group, topped the party list race, signaling a revival of anti-Marcos sentiment that further complicates the administration's political calculus. The 2025 midterm elections are a clarion call from the Filipino people. They reject the politics of persecutions and demand justice for former President Rodrigo Duterte, who remains unjustly detained by the International Criminal Court. The victories of the Duterte-aligned candidates and the defeats of Marcos loyalists are a mandate to restore the principles of strong, people-centered governance that defined the Duterte presidency. We call on the Marcos administration to heed this message, cease its attacks on the Duterte family, and focus on addressing the pressing needs of our nation: poverty, corruption, and injustice, lest it faces the deja vu political upheaval. The Filipino people have spoken, and their voice is ominous. The Duterte legacy endures, and the Marcos administration days of political retribution are numbered. Kay Attorney Salvador Panelo Macabam. Kasi yun din yung paulit-ulit din na mga sinasabi din ni VP Sara Duterte. Hindi ang problema yung Duterte, mga kababayan. No? Huwag tayong mawala sa focus talaga kung ano ba talaga yung issue. Hindi po yung Duterte yung issue. Yung issue po dito yung poverty, kahirapan, corruption, droga, bumabalik na naman. Hindi na secure ang mga kababayan natin, no? So, yun yung dapat pagtuunan ng pansin, mga kababayan, no, ng pamahalaan ngayon. Okay. Ito, sabi naman dito sa ating YouTube, mga kababayan, kay Zaldo Galos, maulan na hapon sa Davnor. Oo, kahapon din mga 3 or 4. Anong oras yun? 6 ba yun? Ang lakas ng ulan, hindi namin in-expect kasi ang init tapos biglang bumuhos yung ulan. Sabi naman ni Perlito, pati si Attorney Lambino ang lumabas sa kanyang resibo ay si Tulfo, kaya may nakaprogram na sa voting machines, kaya dapat manual counting sa mga senators. Sabi naman ni Koy Koy, di lang talaga nila kain dayain yung 3 kasapi ni Duterte kasi mahahalata sila. Pero yung iba kaya nila kasi mga baguhan pang sumabak sa pagka-senador. Okay, dito naman tayo sa ating post, mga kababayan, na sabi ni Grace, hindi maraming bumoto ng PDP straight. Bakit di kasali sa top 12? Paano nakapasok si Kiko at Bam? Himala ba or may gumawa ng himala? Sabi nga ni Nora, walang himala. Alright, sabi naman dito ni Jean De Vela,
Hindi malinaw pa sa sikat ng araw yung ibang may shades na ano, iboboto mo o ano ang iboboto mo kung may mga shades na tinatanong pa ba yan kung patas, daming reklamo. Okay, sabi naman dito ni Truth Hurts, hindi, solid ang mga DDS. Imposible na ang bumoto kay Marcoleta, Gu at Bato at ay hindi boboto kay Vic Rodriguez and the rest of Duterte. Yun din yung question kasi kapag block voting mga kababayan, pag bumoto po tayo kay Senator Bongo, syempre yung line niya, yun din yung iboboto mo. Sabi naman dito ni Noel Paula, super patas. Akalain mo, 26 million votes niya, naging 21 million. Anong nangyari, te? Anong nangyari, te? Itong election na itong pinakamagaling sa mahika. My magic. Sabi naman dito ni Edgar Panelo. Sabi ni Noemi Chico, ni Lowly Teston, hindi. Oo. So, anong hindi? Hindi ba patas? Oo. Oo nga, yun ang hindi ba naging patas, no? At ito naman tayo sa ating isang Facebook, mga kababayan, no? Sa ating News Blast. Dito din, nag-post din tayo dito ng punto de vista. Basahin po natin, no? Sabi naman dito alright, no? Sabi naman dito ni Maricar, hindi. Kitang-kita naman ang dayaan. Sabi naman dito ni Jen C, unfair. Dapat mag-simulate sila kadaghan mga instances or lapses kung capable ba ang machine, then dapat i-live sa publiko para transparency ug dunay ebidensya para dili masumbalikan. Awa noon na ron, looy ka mo mga Comelec kay nasumbalikan jud mo. Sunod klaruhan ninyo ug barugin ninyo ang baruganan niya dili magpaya. Grabe naman to. Bisaya man ako, no? Pero murag ang kaning Bisaya ba murag okay, sabi naman dito okay, para naman sa ating mga kababayan, no, sa mga latecomers, no, kasi may iba na meron pang lalo na yung mga team Bluetooth. Kasi medyo sila, kailangan nilang, lalo na sa mga OFWs natin, no, while nagpa-plan siya, naglalaba, sumusundo ng mga ng mga anak ng mga amo nila doon sa ibang bansa, o nakikinig na lang, no, sa ating programa ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyo, sa ating mga team live, no? Alright, ano ba ulit ang ating punto de vista this afternoon? Punto de vista ng bayan. Ayan. Sa iyong palagay, mga kababayan, no, ano yung opinion nyo dito? Ano yung masasabi nyo dito? Naging patas ba ang eleksyon ngayon 2025? Kasi tayo po mismo, marami po tayong masasabi, lalo na yung mga naka-experience talaga ng mga medyo aberya, medyo hindi iba yung lumalabas sa resibo, yung nakakadismaya, nakakagalit, yung mga kasi nag-spend ka ng oras dyan para iboto talaga yung gustong-gusto mo talagang mga senators na uupo sa Senado. Pero ang lumabas, yung mga hindi mo gusto, yung halos gusto mo, yung ayaw mo, diba? So, parang nakakaano talaga siya, no, mga kababayan. Stress din siya. Okay, sabi naman dito ni Bay in USA, no fraud, ano daw? Okay. No fraud election kasi bumoto din ako online. Ibang lumabas na name kaya aksyonan ng PDP laban na manual recount. Kasi hapon pa lang mataas na ang count numbers sa mga PDP laban senators. Yung mga hindi malakas sa survey sa social media, kalye survey at campaign rally, yun ang nasa top list ng senators ngayon. Ako dito may proof na iba ang name na lumabas sa check your ballot. Look up. Kaya nadismaya ako sa dayaan ng eleksyon dyan sa Pilipinas. Mabuti pa on 2022 election kasi balota mismo kami boboto, hindi online. Ang hirap pa bumoto sa online tapos dadayain lang pala. Magpapirma kayo ng mga recount. O yan, yung panawagan niya kay Attorney Israelito Torion, mga kawan. Kasi maraming mga lumalabas sa mga problema sa online. Kaya ang gusto talaga nila na sana bumoto, yung pupunta talaga sila dun sa embassy. Kasi yun naman talaga yung mga, yun naman talaga yung way noon, napunta. Ngayon kasi pag online, medyo may maraming na-encounter, di pumipindot, iba yung lumalabas. Alam mo yung mga ganon na mga aberya, mga kababayan, no? Okay, sabi naman dito ni
Richelle Lanoza, no? Ito, binabasa natin to sa Facebook page po ng News Blast. Kasi meron din po tayong opinion mo doon. Sabi niya, dayaan to the max. Yung iba niluklok ang politikong di binoto ng taong bayan, mga mandaraya. Oh. Partner Carla, galit ka ba? Hindi, ganun talaga yung pagsalita niya kasi ang daming exclamatory point, mga kabayan. Sabi naman ni Verta Alhas, hindi, maraming botante na bumoto, may reklamo, tapos sinasabi ng COMELEC, wala raw failure. Sana magka-manual counting. O, sabi nga yun ni Chairman George Garcia na in general, wala talagang naging failure, mga kababayan. So, pero sabi naman ng iba, the machine already talks. The machine already talks. Sabi na dito ulit, sana may aksyon mga hinaing reklamo tungkol sa pagboto, hindi yung tapos na botohan, dead man na lang itong si siya ata dapat ireklamo, bingis sa mga reklamo ng taong bayan. Sabi naman dito ni Care RDM, majority nag-Duterte plus 2, tapos laglag yung mga kasamahan. Kaloka ang magic sarap, machine na. Oo, meron daw yung magic sarap, may mga ginisa mix. Kasi tapos minamekos-mekos na yung mga kababayan. Kasi pag, di ba, yung mga ganyan na mga ingredients, pag hihalo, super sarap talaga. Kasi yun napapansin nila, wala naman to sa survey, hindi naman to nag-i-exist. When it comes, kapag usapin na mga rallies, campaign rallies, mga kababayan, no, at saka yung mga town hall meetings, pasok na pasok talaga dyan si Pastor Apollo Sigibo. Nakita nyo naman siguro, mga kababayan, no, yung effort, yung ginawa, mga kababayan, no? Pero itong mga pangalan na nakikita natin sa top 5, iba sa top 12, mga kababayan na pumasok doon, parang ngayon lang tayo nag-i-exist. Kaya nga sabi nila, may mga nangyari tong magic sarap. Oo. Sabi naman dito ni Ryan Sacor, hindi po sa aming municipality, hindi patas. Okay. Ikaw, Ryan Sacarno, pakisabi or paki-indicate ito kung saang municipality itong sinasabi mo, no? Taga saan ka ba o saan ka bumoto? Kasi sabi niya dito, sa aming municipality, hindi patas may dayan, mataas ang boto ng around 12 a.m. Nung kinabukasan, naging mababa ang boto, imbis pataas, bumaba ng malala ang boto. Sabi naman dito ni, Manch Waklan, hindi, may daya talaga. Pero ito ang pinaka-worst election na nangyari for 2025. Alright, dito tayo sa ating YouTube, mga kababayan, sa ating live sa DZAR 1026. Kasi ito, nanggagalitin na yung mga tao dito. Baka magtampo pag hindi basahin. Oy, Mia Poche, magandang hapon sa'yo, watching from Tokyo, Japan. Okay, sabi naman ni Sheila, OFW Hong Kong, PDP, laban lahat. Sabi naman ni Banateros, I voted Duterte plus Hunasan. 1 vote for Pastor from me. I'm not a KOJC member plus KOJC member. Tapos yun lang ang lumabas sa number of votes ni Pastor. Nakaka-lurky. Sabi naman ni Van Villa Garcia, ginamitan ata ng ginamitan ata ng manikang itim. Oras na mag-ansa naman sasabihin niya, citing of sedition. Sabi naman, gabi mga mahika yung ginamit, no? Kasi umabot na talaga tayo sa manikang itim. Sabi ni Landream JTV, hindi po patas. Kailangan dapat i-recount yan. Okay, dapat manual. Okay, sabi ni Mia Poche, may plano na ang COMELEC na hindi ipanalo si Attorney Vic at Pastor dahil alam nila. At Marcos says, isama na mga na huwag ipanalo sa Attorney Vic at Pastor para maiuwi si Tatay Digong. Sabi naman ni Lynn Marie, sure ako nakaset na ang mga pangalan na dapat manalo sa system nila. Kaya hindi magkamayaw sa pagpapaliwanag sa press conference. Okay, para sa COMELEC, walang anomalya ang eleksyon. Okay, sabi ni Rick Kens TV, alam na ni Kiko at Bam sila bago mag-May 12. Sabi ni Melissa Altor, may daya talaga, nag-vote ako dito sa Singapore, iba mga lumabas. Okay. Sabi naman dito ni Lynn Maripuro, yaw-yaw lang ang COMELEC. Siya lang ang nakakaintindi ng mga paliwanag niya. Okay, sabi naman ni Lizelle, okay, meron tayo ditong hindi talaga to pwedeng hindi kasi parang may attendance Kapartner Regine, ayan. Hello sa'yo, magandang hapon sa'yo. Okay, sabi ni Ronald Ginoo,
198,000 ang arkila for one day for one machine unya ma-overheat. Actually, kasi may reason din po dito yung sinabi po ng COMELEC. It might be daw po kasi kaya hindi po nabasa yung mga balota po kasi yung regarding daw sa ink, yung sa scanner, yung sa printer. Ano printer ba yun? Hindi ba? Oo, kasi dapat tuyo yung maraming mga ganun na mga isyong lumalabas. Kung baga, kapag may mga problemang ina-arise, agad may counter talaga yan. Hindi talaga yan pwede. Sabi ni Banateros, we demand manual counting. Nasa City Hall na ang mga balota kaya di na need i-hire ulit lahat ng teacher ng election para sa recounting. Ay, di kailangan talaga daw nila mag-hire ulit ng mga teachers kasi yun yung, sino ba magbibilang, di ba? Yung mga teachers. So, kailangan daw po din siya ng another budget. So, yun po yung paliwanag ng COMELEC with regards po sa manual recounting. Alright, sabi naman dito ni, ito, puro na lang, itong mga nag-comment dito, wala nang masyadong mahabag sinasabi. Sabi na lang, hindi, dapat talagang mag-manual recounting. So, yun yung mga panawagan, no, na mag-manual recounting talaga para masatisfied ang mga Pilipino, para masagot ang dapat isagot, no, ng COMELEC regarding dyan, mga kababayan. Okay, sabi naman dito ni Angie Lee, sobrang hindi pa rin kasi nawawala ang dayaan. Ang tanong, hindi na ba talaga magbabago o mababago? Pera na lang ba talaga ang hahawak sa pagkatao ng mga kumakatawan sa gobyerno? Wala na bang natitirang matinong gobyerno? Paano na lang ang pamumuhay ng karaniwang tao? Ito naman to si Hatter yan. O, diba? Huwag na tayong magmura, mga kababayan. Sabi ni Rina Fernandez, yung priority precinct para sa mga PWD senior citizens, medyo mahirap magtiwala kasi wala silang resibo dahil walang machine doon para sana makita ang votes nila. Actually, may na-encounter talaga kami nito, mga kababayan, nung pumunta kami doon sa Manila, doon sa school po, sa Intramuros, no, wherein yung mga senior citizen, mayroon talaga, yung nilalagay lang po talaga sila sa ground kasi para hindi na po talaga sila mahirapan umakyat pa sa mga pero since nakita po nila na wala pong resibo binibigay, yung nagalit sila doon at pinipilit po talaga nilang umakyat po talaga doon. So, kung nandun pa sa yung presinto nila sa second floor o sa third floor, pinipilit po talaga nila doon para lang talaga ma-assure nila na tumpak yung boto nila, yung sigurado talaga yung boto nila. But unfortunately, mga kababayan, dismayado pa rin. Minsan naiiyak na yung iba kasi hindi po tama yung mga lumalabas. Okay. Sabi naman dito ni Sally, hindi, ninakaw, magpapagod kami para bumoto sa mainit, mahabang pila, lolokohin lang boto, wala nang pagbabago, palaging ganito. Nakakasawa na. 10 ang binoto ko. 10 lang yung binoto niya, pero yung napasok 3. Hindi na ako boboto, kakapagod ang Pinas, wala ding mangyayari. Yun nga, no, so sad to hear about this, mga kababayan, no, na yung 10 yung binoto nila, 3 lang yung pumasok. May iba naman, 12 yung binoto. Yung pag-shade, kasi sabi, i-shade ng maayos, dapat hindi talaga lumagpas, ginawa talaga. May kodigo yung iba, di ba, nakasulat pa talaga sa papel, para hindi lang talaga makalimutan. Pero, ang sabi pa rin, mga kababayan ng comment, nakalimutan, baka daw hindi yung baka iba yung kasi yung binoto mo. Kaya iba yung lumabas. Oo. 12 yung binoto mo. Ang tanong, kung 12, 'di ba? Bakit overvote? Ano nangyari? Oo, kung hindi din undervote din. Kung boboto ka rin ng 12, pasok yung 12, pero yung 6 iba yung lumabas. O, yun talaga yung gusto mong mga senators na bobotohan, pero yung iba naman sa kabila. So, kaya sabi dito, sabi niya ni Sally, hindi na ako boboto. Forever di rin siya boboto. Alright. Sabi naman dito ni Okay, sabi ni Storm Marie, nagpapa-shoutout dito kay Esloy ni magandang hapon po sa inyo. Thanks for watching po sa ating programang Opinion Mo. Okay, sabi ni Leo, hindi kasi dami palyado na sistema, overshading daw, tapos iba lumalabas na pangalan. Di ako pabor sa online voting. Dapat ibalik manual kasi kita ko resibo. Sabi naman ni Lea,
hindi kasi ilang beses pinasok sa machine yung papel ko bago nagbigay ng resibo. Ba't ganon? Dati hindi naman ganyan pagpasok, may resibo agad. Yun yung mga experience ng ating mga kababayan ngayong eleksyon, mga kababayan. So para sa kanila, kung patas ba ang naging election this 2025, marami talagang hindi satisfied, hindi nasiyahan sa kinalalabasan, mga kababayan. No? Meron pa nga, 'di ba, may mga post pa nga mga kababayan no na nag-vote, 'di ba? Meron yang nilalagay na ink. Yung iba, hindi ko alam, hindi na siguro nag-effect doon. Pinost yung daliri niya doon. Sabi niya, parang wala na, hindi ko alam kung bumoto ba ako or hindi kasi yun ganun yung lumabas, no? Alright, okay, bago po tayo tuluyang magtapos, no, dito tayo ihabol natin tong mga komento sa ating live sa DZAR 1026. Okay, sabi ni Sheila, bakit message retraction? Kaya Land Dream GTV, pwede i-manual counting kay Pastor Kibuloy o kay Kiko Pangilinan. Sabi ni sila, ma'am, sobrang dayaan talaga nangyayari dyan sa Pinas. Sabi ni Mia Poch, yung kay Bam at Kiko, ayan ang boto nila, Attorney Vic at Pastor. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. Sabi naman ni Sheila, maraming pwedeng mag-volunteer na mag-recount. Oo, yun din yung una kong pero tanungin nga natin sa Comelec, baka pwede tayong mag-volunteer, no? Kasi kung yung problema na yung budget lang, kasi para sa honoraria, baka pwede nating na, wag nilang okay lang, kami mag-volunteer, di ba? Okay, sabi ni Ronald Ginoo, pangayon na bakita bisan pila ka kapapel gifeed pila. Okay, mga kababayan. So ayan no, mga kababayan, no, nabasa na po natin. Hindi na natin lahat nabasa kasi wala na po tayong sapat na oras. No? Huwag kayong mag-aalala kasi bukas same time pa rin tayo from 5 p.m. to 6 p.m. po yung programa nating Opinion Mo. At pwede pa rin kayo, patuloy pa rin kayo mga kababayan no, sa pag-post po or sa pagbigay ng inyong mga komento pala sa ating punto de vista. Araw-araw po yan no, sa mga kababayan natin. So yun na nga, samahan niyo po kami ulit bukas. Ayan, same time, 5 p.m. to 6 p.m. po sa programang Opinion Mo. Maraming salamat po. Bye! Samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinion Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.